Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, papalitan na. Nako, drilo na, bumanat na, BP di ma-impeach. Yan, di ma-i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ha? At ito sa baba mga kababayan, ipapalit. Yan si Yosek Castro. Mukhang ito, opinion lang natin to, baka siya po ang pumalit mga kababayan. Kasi may mga sisibakin eh. Alright mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito mga kababayan, ito, PBBM, performance ng mga gabinete. Nire-review baka magkaroon ng sibakan. Ayan mga kababayan ha. Mula po ito sa Abante TNT or Abante News Online. Hindi inalis ang posibilidad na magkaroon ng sibakan sa mga miyembro ng gabinete sa sandaling matapos ang pag-review ng performance ng mga ito. Nako. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Sino kaya? May hint na ba kayo kung sino po ang masisibak? Dahil eto, may balita agad mga kababayan. Eto, si Jay Ruiz ng PCO. Di pa aabot ng 6 months, Jay Ruiz reportedly faces palace axe. Yan, mukhang masisibak, no? Mapapalakol, masisibak po itong si Jay Ruiz. Sabi po dito sa Politico 12 hours ago, Ann Scooper told Politico that Malacanang has started quietly sounding out possible replacements for Communication Secretary Jay Ruiz, who was appointed in February 2025. BBM reportedly wants someone with stronger management chops, particularly in handling media operations. Unfortunately, Ruiz hasn't delivered on that front, the source said. Yan mga kababayan. Ang bigla kong naisip, sino kaya ang ipapalit dito kay Jay Ruiz bilang PCO or Communication Secretary? Isa lang naman po ang nakikita nating masigasig, no? Na bumanat ng bumanat, and maybe this is the reason, no? Why Claire Castro is working hard, di ba? Working hard talaga si Yosek Castro mga kababayan, no? Posible ba? Yan ang tanong. Posible ba na ipalit si Yosek Castro dito kay Communication Secretary Jay Ruiz? Yan mga kababayan ng tanong. Kasi 'di ba, kapag ikaw ay malapit sa Pangulo, kapag ikaw ay masunurin sa Pangulo, syempre, dalawa lang ang pwede mangyari sa iyo. Isa lang pala ang pwede mangyari sa iyo. Syempre, mapataas ang iyong rango, di ba? Tulad po ni Torre, di ba? Masunurin, no? Kita mo, promoted si Torre after the operation. Kita niyo na mga kababayan, maaring si Yosek Castro ganun din ang mangyari, di ba? Masunurin na tao ito eh. Masunuring babae ito, si Yosek Castro mga kababayan. At magaling magtanggol sa Pangulo, no? Itong si Yosek Castro. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Hindi lang po si Jay Ruiz mga kababayan, dahil ito may magre-retire din at kailangan hiring din sila ngayon. Ito mga kababayan, no? Ito po yung announcement mula po sa Supreme Court, PH. The Judicial and Bar Council has announced the opening for application or recommendation the position of Ombudsman. Vice Honorable Samuel R. Martres, whose term will expire
on 27 July 2025. So yan, sa ombudsman mga kabayan, na hiring po sila. At sino kaya ang susunod na ombudsman? No? Sino kaya ang susunod sa yapak? Kung sumunod sa yapak ni Honorable Samuel R. Martires. So yan mga kabayan, no? Sana yung susunod dito na kaso, this is a recommendation, may recommendation from someone, di ba? Maybe from the president. So we will be expecting na the ombudsman will be, di ba? Alam niyo na yan, di ba? Will not be pasaway. Si ano ngayon, si Samuel, si Martires ngayon, di ba? Mukhang talagang masigasig siya sa sa pagpuna sa mga ano. Pero sana ang susunod na ombudsman hindi magpapahawak sa liig, mga kaubayan. Speaking of magpapahawak sa liig, ito mga kaubayan, sana yun, ito muna. Ito. Sabi po dito ni Jose Castro, yan po. Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Ang tanong nga nadidikta sa bagay, ano? So nadidiktahan hindi pala nadidiktahan ng Pangulo kung gano'n, di ba? Pero parang kabaliktaran din ng sinasabi nito Ito, mula po sa News 5, 9 hours ago, binigyan diin ng Malacanang na hindi lalabag sa batas si President Bongbong Marcos para lamang makipag-ayos sa pamilya Duterte. Teka lang. Diba? Hindi lalabag sa batas. Lumabag na nga kayo sa batas when arresting former President Duterte. Diba? Klaro yan nandun po sa sa commentary report ni Senator Amy Marcos, diba? Na mayroon talagang mga nalabag. Marami nga ang sinabi. Maraming nalabag na karapatang pantao, no? Doon sa pag-aresto kay former President Duterte. Pero bakit dito sinasabi ni Castro, hindi lalabag ang Pangulo? No? Kasi mga kabayan, yung ginawa po nila Torre, it reflects, no? Doon, nagre-reflect yan doon sa ating Pangulo. Kasi parang inutos na niya na ganun ang gawin. Kasi kung di ba? Kasi ang tagal lang nangyari yun Dapat kung ayaw lumabag ni President Bongbong Marcos Jr. sa batas, dapat sinaway niya na si Torre that ayusin mo yung proseso, di ba? Dalhin mo sa dyan sa judicial court natin para wala tayong problema, di ba? At least ma-aresto si former President Duterte that we are following the law, our domestic law, di ba? Pero wala pong nangyaring ganun mga kabayan. Ibig sabihin, President Bongbong Marcos Jr. violated the law through General Torre. Diba? Ano sa palagay niyo mga kabayan? Because he is the commander-in-chief. Whatever Torre did, responsibility rin niya yun Diba? Kaya nga ngayon si former President Duterte nandyan sa dahig, nandyan sa ICC because he take the responsibility of those policemen who violated the law. Ganun sana, no? Magkaroon ka ng maging lalaki ka, di ba? Maging lalaki ka, panindigan mo yung sinabi mo. Pero sa pagkakataong ito, wala naman tayong nakikitang gano'n. No? Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito. Natutuwa po ako dito sa post po ni Attorney Trexie Cruz Angeles, mga kabayan. So di ba may balita na si President Bongbong Marcos Jr. may join the BICAM ng 2026 budget deliberation. Sabi po dito, ito isa-isay natin yung mga key points ni Attorney Trexie Cruz Angeles. Si Ma'am Trexie. Good morning ma'am. Okay, ito po. Sabi po dito, 19 hours ago na post po ito. Sabi po dito, so pag medyo napapahiya na nasa Korte Suprema na at lantaran ang tila pagmamalabis ng mga kongresista, lalong-lalo na yung nagmimistulang mga aso ng administrasyon, pwede pala makialam ang Pangulo.
Pwede pala makialam ang Pangulo, sabi ko. Sabi dito, obviously, di naman trabaho ng presidente ang legislative work, no? Yun nga ang sabi natin kahapon, di ba? At yun din ang opinion at yun din ang komento ng halos lahat ng ordinaryong Pilipino. Di ba? Na bakit makikialam ang Pangulo? Hindi niya natrabaho yan. Nasa executive siya. Nasa legislative yan eh. Di ba? At ang paggawa ng budget ay legislative. Hindi executive na trabaho, di ba? At obviously, hindi naman mga batang paslit ang mga ito at kailangan ng adult supervision ni pinuno ng bansa. Correct. Mga kababayan, ang nandyan po ay mga kongresista, yung ilan dyan, attorney at yung iba magagaling sa batas, matatalino, di ba? Yung iba mga ano rin, budol-budol din eh, no? Hindi naman lahat, pero may iba talaga matatalino, di ba? Mas matalino pa nga yata. Ito opinion lang po ito. Yung iba pong mga kongresista natin dyan, mga kabayan, yung iba pong natin mga senador dyan, mas matalino pa nga yata kaysa sa presidente. What do you think, mga kabayan? Alright? Ito po, sabi ni Ma'am Trixie, wait, di ako makapaniwalang tinawag kong adult si Pangulo. Naku po, wag naman ganoon. Wag ganoon, Atty. Trixie. Sabi pa dito, so ngayon, if needed, uupuan niya yung BICAM para maayos yung budget for 2026. So, basahin muna natin ito na. Natatawa na ako. Sabi to, hindi ba excuse si BBM kung bakit di siya nakialam sa impeachment dahil trabaho daw yon ng mga mambabatas? Pag gusto, sabi dito, pag gusto may paraan. Tama, di ba? President Bongbong Marcos Jr. hindi makikialam sa impeachment process ni Vice President Sara Duterte kasi trabaho daw yun ng mga mambabatas. But this BICAM is also nasa job description ng mga mambabatas, di ba? And hindi ba ito nakakahiya? Diba? Pakikialaman sila ng Pangulo ng ating bansa, no? Na hindi naman trabaho ng ating Pangulo. What I'm trying to point out at kung ano yung gustong i-point out dito ni Ma'am Trixie, bakit makikialam ang Pangulo sa BICAM na legislative work yan at doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na legislative din, di ba? Doon sa impeachment hindi siya pwede makialam, pero sa budget, sa kwarta, pwede siyang makialam. Kwarta, keyword is kwarta. You know what it means, mga kaubayan. Kwarta di ba? Pag kwarta, kailangan mabilis yan. Budget, mga kaubayan, hindi pala kwarta. Pag budget, kailangan mabilis ka. Doon pa lang sa mag-umpisa, nandun ka na. Di ba? Para sahod na sahod. Hindi. But I'm trying to point out, mga kaubayan, no? Baka sakali may suggestion yung ating Pangulo na dagdagan lahat, di ba? Or bawasan lahat, dagdagan lahat, di ba? Depende po yun sa understanding ng ating mga kaubayan. Okay? Ano po inyong opinion dyan, mga kaubayan? Nako po, talaga, makikialam. Anyway, ano po inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. Eto pa. Eto. Sabi po ni Senator Go Escudero Soto Sik, Duterte blocks support for Senate presidency. Nako naman. Teka lang. Huwag tayong magkalimutan. Kayong dalawa, alam po namin ang inyong kulay. Kahit pa sabihin natin humihingi kayo ng tulong sa Duterte blocks, no? Na kayo ay maging presidente ng Senado. Bakit? Anong akala nyo? Wala kaming pambato. Wala kaming pambato dyan sa Senate presidency na yan. Kung tutuusin, yung pambato namin mas magaling pa sa inyo. Kahit sabihin nating attorney si Chis Escudero at artista naman si Tito Soto, di ba? Ang pambato po namin attorney, magaling, for Senate presidency. Syempre, number 1 sa puso ng bawat isang Pilipino, Senate President Rodante Marcoleta. Huwag nyo nang lituhin. Diba? Huwag nyo na pong lituhin ang taong bayan.
Ano kami, sa bagay, kayo rin naman ang magdidesisyon dyan, pero dapat pakinggan ng bawat isang senador ang sigaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang gusto nila. Magpasurvey kayo. Diba? Magpasurvey kayo. Oy, Okta Research, yung mga nagsusurvey-survey dyan, bakit ayaw nyo na mag-survey ngayon? Mag-survey naman kayo, ipagtanggol nyo itong mga amo ninyo. I mean, itong mga pulpolitikong ito. Di ba? Kasi tingnan nyo, kahit saan po kayo pumunta. Kapag Senate presidency po ang pinag-uusapan, isa lang po ang lumalabas. Na pwedeng maging Senate President. At yan po ay si Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Uy, eto. Nako po. Reza Hontiveros. Nako, eto. Hontiveros open to run for president in 2028 election. Nako man. Akala siguro ni Reza Hontiveros kasi nanalo yung party list niya, di ba? Yung Akbayan. Pwede nilang pwede nilang labanan si Vice President Sara Duterte sa 2028. Take note Yung Akbayan mga kabayan, nakakuha lang po sila ng 2 million votes, di ba? Or let's say give or take 3 million votes, di ba? Ang tanong, sapat ba yan? Yeah? Sapat na ba yan para talunin yung mga kakaaway mo sa politika? Ayun lang ang tanong mga kaubayan, di ba? Kasi parang parang very proud, di ba? Itong Reza Hontiveros, doon po sa party list niya, na Akbayan. Kasi number one, but take note, let's say 3 million po ang nakuha lang na votes niyan. Okay? Hindi nagkakalayo dito po sa Duterte Youth, mga karibin natin. Alright. Okay, pagbigyan na po natin si Hontiveros. Total, libre lang naman ang mangarap dito sa mundong ito. No? Much better aim high. Diba? Aim high. Alright. Palapakan po natin si Reza Hontiveros because ngayon pa lang, nangangarap na. Nangangarap ng gising. Alright. Okay, ito po last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video ito, ang video kanina, di ba? Okay. Eto, marami pang nag-comment dito. Sabi po dito, wow. Ito, papakita ko muna yung mga pictures. Yan o. Yan po yung cast ng romantic comedy film na The Last Resort. Bumisita or nakipagpulong kay President Bongbong Marcos Jr. sa loob ng Malacanang. Ito naman po ang mga naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dyan sa itong no? Kaganapan sa Malacanang. Sabi po dito, thank you Baby M. Laking tulong niyan sa ekonomiya, no? Anyway, okay. Sabi dito, big time talaga mga project ni BBM. Laking tulong sa Pilipinas. Project ba ito? Bumisita lang naman yung The Last Resort, di ba? This is not a project. Ano ba kayo mga kababayan? No? Ito pa. Yang si Party Boy talaga, puro happy-happy ang gusto. Yeah. Bumisita sa Malacanang. Alangan naman po baliwalain ni BBM. Okay? Sa bagay, di ba? Kailangan pag bumisita, kailangan asikasuhin yan. Sabi dito, wag naman to. Wag natin basahin to. Baka tayo, dito eh. Well, anyway, ang napakarami pong dito, no? Marami pong mga comment, pero medyo mga, below the belt yung nila. Asan daw yung leading lady? Asan ka na? Say first lady siguro yung Anyway, eto, ang gusto ko lang i-point out dito, mga karibyo natin, si President Bongbong Marcos Jr. may panahon pa pala sa mga ganito, di ba? May mga ganito, may panahon pa sila. Sa bagay, ilang minutes lang naman ito, di ba mga kabayan? Pero, baka after nito, mag-party-party sila. Well, anyway, decision na nila yun. What I'm trying to point out, mga kabayan, sana mapagtuunan din ng pansin ni President Bongbong Marcos Jr. yung mga totoong problema ng ating bansa, no? Kasabay ng mga ganitong okasyon,
Dapat medyo, teka lang, yung mga kababayan ko kaya okay pa. Kaya pa ba nilang bumili ng mga ano? Well, anyway, medyo bumaba po yung dollar ngayon. I mean, tama, bumaba po yung palitan ng dollar, mga kababayan. Pero wala, hindi naman bumaba lang yung palitan, pero hindi naman ramdam yung, impact, di ba? Di ba dapat pag bumaba ang dollar, medyo bababa rin yung mga price ng commodities and mga basic needs natin, di ba? Pero ganun pa rin. Di dapat pataasin na lang ng pataasin ang dollar, di ba? Ganun din eh. Hindi naman ramdam yung kanyang impact, di ba? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan natin? Ito, pasadahan natin itong video ito. Ito na po. Pag-usapan natin ngayon ang impeachment trial ni BP Sara. Mayroong pahayag si dating Senate President Franklin Drilon tungkol nito. At i-connect natin ang pahayag ni Senator Drilon doon sa napakatapang na pahayag ni BP Sara na gusto niyang matuloy ang trial, gusto niyang magkaroon ng bloodbath. Aagos ang dugo, matira ang matibay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Talagang napakatapang ang Vice Presidente natin, ano? Kasi yung mga abogado Siyempre mga kaubayan, matapang yan. Pero yung may taga Mindanao yan di ba? Pag sinabi nating Mindanao, talagang yung tamang tao doon is very, very matatapang yan kung babalikan po natin ang history, no? Ito, konting lang natin kasi nag-aaral din naman tayo sa history. Tayong lahat, di ba? Dumaan tayo ng grade 1 hanggang grade 6 o hanggang high school hanggang college, mga kaubayan. At isa lang po ang na-notice ko, itong si BP Sara, may dugong Muslim ito, mga kaubayan. Okay? Sa history po natin, parang lahat, or hindi man lahat, almost of the heroes, no, coming from the Muslims, mga kabayan, di ba? Correct me if I'm wrong, hindi naman ako eksperto diyan, pero parang sila pula po, mga sultan-sultan, di ba? Mga ano yan mga Muslim yan Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po at yan, maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.